May mga kapitbahay din ba kayo may alagang aso, pero di nila ito mahal? May kapitbahay kasi kami na ang payat ng aso nila, nakatali, tapos binibigyan lang ng pagkain kung kailan nila gusto. Ang lungkot din ng mukha ng aso, awang-awa ako. Lagi na lang namin binibigyan ng food dahil hindi namin matiis ng asawa ko. Hindi naman nila sinasaktan yung aso, may nasisilungan din naman. Ang concern lang namin, halatang kulang na kulang sa pagkain yung aso dahil nga payat. Don't worry, dahil lagi naman namin binibigyan ng pagkain yung aso. Meron din kaming kapitbahay na ganyan. Ginawa lang talagang bantay sa labas ng bahay yung kanilang aso. Akala mo naman merong vault sa loob ng bahay nila, pero ang dungis naman ng bahay nila. Yung alaga nila, tinali ng maiksi sa labas ng pinto. Umaraw at umulan, nandun lang. Doon na din siya tumudumi at umiihi sa higaan niya. Awang-awa kami sa aso. Palagi siyang umiiyak. Kaya minsan, siniguan ko yung kapitbahay namin. Sabi ko, ang lupit niya. Ayun, magkaaway na kami ngayon. Yes, meron din sa amin yan. Sobrang ingay nga tuwing hating gabi, tahol ng tahol. Minsan, umiiyak pa. Umabot sa point na hindi na kami makatulog ng maayos. Ako na mismo ang nagpakain sa kanya. Pinaliguan ko pa habang nasa kulungan nang hindi alam ng may-ari. At ako na rin ang naglilinis ng pupo niya kasi sobrang baho na sa area, tagos na hanggang loob namin. Kita mo talaga sa mata niya yung lungkot, hindi ako mapakali. Parang sinisigawan ako na aking konsensya na may kailangan akong gawin para sa aso. Kaya dapat ma-implement na ang batas against animal abuse. Sana hindi na makapag-adopt ng iba pang aso yung mga taong walang puso at sinasaktan lang yung mga alaga nila. Maraming ganyan, ginagawang literal na tagabantay, tagatahol lang, ni hindi mabigyan ng tubig at madalas walang pagkain, naaarawan, nauulanan. Sana talaga makulong yung mga irresponsibleng owner at i-report sila. Ewan ko lang kung matatawag kong napapabayaan yung sa neighbor namin. Iba lang siguro talaga ako mag-alaga sa mga aso ko. Yung sa kapitbahay kasi namin, malinit, wala siyang water. Kaya nagkukusa na akong lagyan. Kahit alam ko naman na may tao lagi sa kanila. Tulad kanina, nakatingin siya sa akin at tumatahol. Alam mo yon, nararamdaman mo na mayroong kailangan yung aso. Ramdam ko na tinatawag niya ako. Tapos nung lumapit ako, nakita ko na wala nga siyang tubig. Nilagyan ko, uhaw na uhaw. Tubig na lang, ipagkakait mo pa. Naaawa talaga ako sa aso. Kung hindi mo kayang itrato ng tama ang iyong mga alagang aso o pusa, ay huwag ka na mag-alaga. Kailangan ibigay mo sa kanila yung kanilang mga pangangailangan dahil ginusto mong alagaan sila. Kung hindi mo naman kaya, ay huwag ka nang mag-alaga.